umaga po ako at nako, so, bigla pong lumamig. So, magsusup kami. Soup, Korean soup ulit. Marami po akong binibiling ganyan, yung instant na soup kasi pagka syempre pagod ka na, wala kang linagang soup. Pwede na rin naman, di ba po? Ayan, wag naman lagi-lagi kasi sabi niyang iba, not good for the health daw. Pero, pag tinignan nyo naman, marami pong mga Chinese sa Taiwan na ang tatanda na, minsan 100 years na pong nagbabike. But they also eat some cup noodles na po. So, siguro wag lang aanuhin. Wag aaraw-arawin siguro. Ayan, so. Lalagyan ko po yan ng isang itlog. Tapos, maanghang po yan, spicy. Medyo spicy. Hindi pa kumukulo. Tapos, yung itlog ng mga manok natin, ang lalaki na. Sobrang laki na po. Halos hindi mo na po yung lalagyan nila, ayan, ganun po siya kalalaki. So, ayan po yung itlog. Tatlo, bali, halos everyday. Ha, Frank? Everyday, you have 3 eggs, no? What? Almost, yeah. Every 3. Pero minsan may pumapal yung isa po. Pero ano lang, minsan yung isa hindi nangingitlog, tapos yung ganon, dalawa, minsan 3 yung nangingitlog, minsan 2. So, pero wala pong 0 na sa 3, wala pong day na 0 yung yung itlog namin. Kaya marami po, hindi na kami bumibili ng organic eggs. Ayan, kasi mahal na rin po eggs dito sa France, ha? Yung pagbibili nyo po yung organic na egg, siguro almost 5 euros na po. Yung 6 lang yun. So, at least kahit na po bibili kayo ng grains, yung grains dito is almost 16 euro. Yung 20 kilos niya, 16 euros. But, it will last like 2 months, no? So, 2 months nilang kinakain yun. So, mura pa rin. Frank, did you buy some grains we still have for the pool? Ba, la nourriture du pool. On a encore? Ouais. So, I think it cost 16 euros yung 20 kilos na po. Kasi special yung grains nila po ng mga egg layer. Ewan ko sa Pinas, di ko pa natatanong si NO. Ayun. Si brother. Nakakamiss din ng Pilipinas. Lalo na, alam mo yung may time na talagang na-homesick ka rin. Pagka doon, pag nasa Pinas po kami at walang maisip na tamad kumain na po, so it's either you go to Chowking or it's either we go out, we go to Arayat market na po during night. Marami pong nagtitinda doon na mga pagkain na po, so very cheap. Minsan yung iba gusto, nung nandun po yung mga anak ni Kabono, sometimes we go to Arayat na po paggabi. So, sometimes they said, oh, tita, I want to go to Jollibee. Si Sam naman, binili niya yung shawarma or some Japanese, parang balls ng Japanese na yun. Ano ba tawag doon? Yung, I forgot, yung parang, calamar po yung nandun. Yung parang, the taste po is squid na po. So, mga ganun, yung samurai something, parang samurai ball ba yun? Yan ang nakakamiss. Ito sa France, wala pong ganon. So, kaya dapat, yung dito, meron kang freezer na po. So, kami may freezer. So, lahat ng mga gusto-gusto ko rin, bumibili ako. Tapos, freezer ko na lang po siya na po. Ayan. So, yan. So, lalagyan ko po yan ng egg. At yan na po yung aming dinner ni Frank. Bumili ako ng batcho, yung pak choy, 2 euro po yung ganitong pack. Dun po to sa tindahan, sa pinag-workan ko na po. Ayan yung pak choy niya, no. So, ayan yung lalagay ko kasi mas gusto ko po yung ano po, yung may gulay na po. So, ang problema po ng pak choy,
ang bilis niya pong masira, no? Mabilis po siyang dumilaw. So, pag bibili po kayo niyan, dapat gagamitin nyo kaagad. Kasi hindi siya gaya ng garbage na mabilis, matagal na pwede mong stock sa ref na po. Ito hindi. Mga 3 days lang, tingnan mo po ay, ano na po siya, dilaw-dilaw na po siya. So, ito yung tinanim natin na kinain ng mga manok natin na po. So, hindi siya lumaki. So, sayang nga kasi ganito dapat siya yung parang okay naman siya sa winter. Kaya lang hindi ko na naalagaan sa sa dilig na po kasi nga hindi dito umuulan. That's the problem. So, lalagay ko po yan last minute. Ayan, ready na yung ating noodles. Ayan, kain po tayo ng noodles. Ang init. Ako po gusto ko yung sobrang init yung soup. But I like using yung porcelain na ano po. Kasi hindi po siya umiinit. Saka ng gulay. But pak choy. Bon appetit! At magandang buhay po sa lahat. God bless po sa lahat. At mabuhay po. Thank you po. Magandang hapon po sa lahat na po. Ano po today, Thursday? Hindi ako masyado nakakapag-vlog kasi pang umaga po ako. Tapos pag, mamamalansya, ang dami ko pong plansyahin kasi pag umaga po ako, ang nangyayari, hindi po ako masyadong nakakatulog. So, ang nangyayari, pag uwi ko ng hapon, ng 2 o'clock, pagod ako. Plakda si Manay. So, hindi po ako masyadong nakakagawang gaano na po. Unless yung konti-konti lang, linis-linis ng bahay, walis-walis ng konti. Ganon. Pero yung plansyahin ko tuloy na-imbak. So, sabi ko, ay nako. Bakasyon naman si Sam this Friday na po. So, vacation ni Sam. Si Osh naman po sinusundo ni Frank. Ako po hindi na sumama na po kasi sabi ko waste of time na yung pagsundo ko sa kanila, at least time ko po na maiplansya tong mga dami na, dalawang basket na yung plansyahin ko. And sabi ko, wag na akong sasama. Tapos maggagawa po ako ng crepe pag uwi ni Osh. Kasi paborito po ni Osh yun. Tapos yung dinala ko sa trabaho, yung iba po off nila. So, syempre, nagselos ng konti. Sasabi nila, Tima, magdala ka ulit ng crepe, no? Nagpaparinig yung iba. So, sabi ko, sige, baka pagka sabi ko, dadamihan ko na lang ulit para bukas po ulit magdadala po ako sa work. So, yan po yung mga buhay-buhay namin dito. Everyday na po. Pagka yung working mom ka talaga, kailangan mo talagang mag-adapt ka rin ng mga sa time na po. Kasi syempre, lalo na po tayong mga Pilipino, no, hindi natin hindi plansyahin yung mga damit-damit. Kasi may kakilala po ako, hindi nila pinaplansya yung damit na po. So, dito, kami po kasi lahat ko pinaplansya, pati yung mga beddings na po. So, kaya medyo, hindi naman sa ganun ka, pinapadaanan ko lang po ng plansya para medyo maayos-ayos lang po ng konti. Yun. So, ayan. So, yun po yung yung mga Pilipina po na
gustong pumunta dito sa France, or gusto pong makapangasawa ng foreigner na po at ma-inlove sa isang maganda po yung may inlove po talaga kayo, or talagang ano ba tawag nito, kasi iba po yung pagka yung parang alam mo naman yung mga nangyayari minsan na po walang choice sa buhay na ganon. So mas maganda pa rin talaga kung may yung may love talaga na po. Ayan. So hindi naman tawag nito, hindi naman sila mahirap pakisamahan, no po, yung mga parents-in-law ko po. Siguro swerte ko lang po, no po. But mababait naman po sila, yung mga French. Yung sa akin po, ang bait-bait. Parang anak ito ang turing nila sa akin, no po. So, I mean, me the same din po. Yung turing ko sa kanila, parang parents ko din po. Yung talagang totoong, parang sila mama at papa din po yung turing ko sa kanila. Yung kung ano yung mga, yung gagawin ko para sa magulang ko, ganun din po yung ginagawa ko sa kanila. Ayan. At alam ko pong nararamdaman nila yon. Kaya siguro ganun din po yung nila sa akin, yung turing nila sa akin, no po. Ayan. So, masyadong tayo. Today, medyo windy sa labas. Sabi ko nga, magtatanim sana po ako ng mustasa, no? But I don't think na tatanim po tayo kasi medyo malamig na konti, tapos hindi uulan. Tapos baka daw bukas, Saturday, uulan. And tomorrow, sadly, I'm again, whole day din po ako ulit bukas. So, sana makapag, medyo makapag konting vlog. Kasi sabi ko, baka mamaya sabihin ng mga konti kong viewers na hindi na ako nagbablog na po. Ayan, habang po ako nagbablog, po ako. Nagsusupport po ako sa mga ating small vloggers na po. So, hindi na ako masyadong, yun nga sinasabi ko pagka yung, yung, tag nito, busy na po. So, kahit sa pagbablog, sa pagtitingin-tingin sa mga nangyayari, sa mga hindi, pag uwi ko po, medyo plakda minsan tinitingin. Kahapon po nag-live si Kay naman in Canada. So, may mga sinilip ako kahapon. Then, today, darating naman sila Osh, tas mamamalansya ako. So, at the same time, yung mga mahahaba pong, may video na mahahaba, yun po yung pinapanood ko. The same time na may ginagawa ko na po. So, yun po yung ginagawa ko. So, ayan. Maraming pong salamat sa mga walang sawang nanonood sa aming magkakapatid at sa mga vlog po namin araw-araw at magandang buhay po sa lahat. Thank you po. Ayan. Magluluto po ako ulit ng crepe kasi ayan yung dinala ko. Dami yung ginaba ko. Kasi si Sam, kagabi sabi niya, Mama, may crepe pa ba? Aba, wala na anak. Yan, tapos mag-chicken lang po kami mamayang gabi. Yan, medyo may hangin na konti, medyo malamig no po. But the same times, normally si winter, no? Winter po dito, pero hindi po ganun talaga. I mean, it's very alarming kasi no more, no more snow, hindi na po ganong kalamig. So, ayan po yung problema natin ngayon na po yung, yung nag-change na po yung climate na po. So, it's very alarming. Kaya kailangan po talaga namin ng ulan na po. Yung ulan talaga yung kailangan namin dito sa south ng Perpignan na po. So, hinintay pa rin namin yung malakas na ulan. At may iba naman tayo. Nung nag-flea market pala kami, ito yung basket, di ba, binili kong 1 euro, no? Normally, it's 2 euro po siya. So, natawaran ko ng 1 euro. Ayan, di ba, maganda, no po? So, sabihin ng mga viewers natin, ito talaga adik sa basket. So, ang kinaganda rin ng flea market na po, so, yung lemon. Ito po yung mga lemon na binibenta po ng mga nagtitinda doon ng mga kung ano-ano. Nagtitinda rin po sila ng mga lemon na galing sa bahay nila. Na they have trees in their, in front yard, the backyard. So, they have a lot of lemon. So, they sell that like, for this one, we buy that like around 2 euro lang. 2 euro lang siya kasi 5 na ganito, 1 euro lang. So, it's organic pa siya. Then, after,
mas matagal po siyang masira kaysa when you buy that in the supermarket. Kasi sa supermarket, pagka nasa plastic, ilang araw lang po, bulok na siya. Yung nangingitim na po siya. So, kaya, I mean, I love to go to flea market. Hindi lang dahil sa mga abubot or for the houses. Minsan yan din po yung inaabangan ko yung lemon. Kasi si Sam, he always use the citron tawag po dito sa lemon na po. And after we bought some pamplemousse din po. Yan. Yung pamplemousse, I think it's 50 cents yata yung isa. So, it's really, I mean, tapos galing pa sa bahay na po. So, organic pa rin po siya. So, kami nagtanim na rin po kami ng mga fruit-bearing fruits, no? Fruit-bearing trees. Kaya lang, siyempre, you need like 4 years to 3 years bago po bago ka magkakaroon talaga. Kasi yung binili namin, yung ano na po, yung grafting ba tawag doon? Oo. Yung namumunga na po. So, we'll see. Pero kailangan po rin talagang lagyan ng ng mga organic yung tae ng ng manok or nung tae ng kabayo or something. Kahit na po yung tae ng baboy, it's a very good fertilizer na po. So, ayan. Ngayong hapon yung pong gagawin ko. Hinahintay ko yung mga bata sinundo ni Frank. So, ayan po. Magandang hapon po sa lahat at magandang gabi sa Pilipinas. Ayan. Naka-live si Manay. Manay Kainaman. Yan po yung mga ating sinusubaybayan ng mga kaibigan. At ako naman ay gumagawa ng sandumakmak na crepe. Yan. So, kahit gusto ko na pong sa aking I mean, in my sofa. I want to sit down kasi syempre yung work. Dati kang nakatayo na po. But, ganyan talaga pag nanay. You want to please your kids. So, you have to do a merienda. Dahil dito po, walang naglalako ng pang-merienda. Sariling kayod ang merienda dito. Ano po. So, that's the thing that I miss in Philippines na po. So, I mean, you can smell this good odor in the streets. Here, if you want to eat something, you have to do it by yourself. Kasi walang ganun-ganun na po. I mean, you can buy that in the supermarket, but I mean, if you're at home, nobody's going to come to sell you something. Wala po. Ng aking mga lablab. Lablab. Parating na ang mga lablab. Yan, lablab. Mega love shout out kay Kabono. Naano daw po si Kabono. Nahila lang ang kabayo yung bike niya. Sana naman si Kabono po yung panganay, I mean, matandang lalaki namin, no po, pangatlo po siya. Sinundan ko po. Kasi ako po yung nagitnaan ni Kabono tsaka ni Ka-Farmer. Ay, sana naman okay na si Kabono. Ngayon pa naman pong umaga ko, nung dating ko po, nagplansya po ako agad. Tapos, ito nga, dami kong crepe na ginagawa. Hindi ko na-check yung message ng, meron po kasi kaming umpukan, no, kaming magkakapatid. Hindi ko po na-check agad. Si Manay Kainaman lang nagsabi sa akin. Yan po, pagka isang gusto ko pong maging crispy siya, no, hinahati ko po siya. Dapat medyo maano po yung kutsilyo. Yan, medyo malaki. Bubukahin natin yan, no? Yan. Talaga naman. Ano ba ito?
Ingat lang sa paghati na po. Baka mahati po yung ano, kamay. Tapos ito, lalagyan natin yan ng something para magkaroon po siya ng lasa. Yan. Magtikasin po yung loob. At ano, where's the mustard? Ako po lalagyan ko lagi ng mustard na po. Ubus na to. Ay, malinis po yung kamay ko. Sayang naman kasi. Yan. Huwag na natin pakita yung, yan, nahaplos-haplos ko lang po yan. Yung ano po yan, mustard na po. Yan, thyme lang po yan. Tapos, kunting paprika. At, ang tawag nito, tatapon na natin ito. Wala na. Yan. Pero meron akong bubuksan. Yan, so, babaliin lang natin yan. Yan. Para po yung, yan, mas, yung mga anak po kasi gusto nila medyo crispy, you know, yung ano, yung manok na po, yung balat. Mahilig si Sam sa medyo crispy. Gagawin nyo po ito, lalagyan natin yan ng konting butter sa loob niyan. Papasok nyo lang po yung ano niya dyan, yung kamay nyo na po. Hihilahin nyo lang po yung balat. Yan. Pag nahila nyo yan, medyo, hindi naman sa delikado, but medyo mabusisi rin na. Yan. Yan. Dahan-dahan lang po, no? Kaya lang, ito pong manok na to, yung, ano to, farmed na manok. Ano po siya, yung, ano po yan, ang tawag dito is, poulet fermier. It's from the farm. So, ano po sila, yung nakalakad ng lakad, yung nakawala lang po, kaya medyo, ano siya, medyo, iba yung, ano niya, yung texture niya sa mga manok na, yung naka-cage. Ayaw po kasi namin bumili ng manok na naka-cage. Kaya lang, minsan, pag wala ka pong talagang choice. Pag may choice ka naman, may mapipilian naman po. Ito po yung mga manok na parang organic na nakawala. Kaya, parang medyo, parang native sa atin. Ganon. Medyo malalaki po sila siguro. Almost mag-1.5 kilo sila na po. Kasi medyo malalaki yung hita. Ganon. Tapos ang kulay nila is yellowish. Yan. Kasi pangkas ayaw niya na bumili, no? Siya po kasi yung nag-grocery. Ayaw niya po yung yan. Ito po, ipapahid niyo po yung margarine. Ako po, ginagamit ko margarine na pangluto na po. So, lalagyan niyo lang po yan dyan. Para maging ano po siya, no? Pahid niya lang po yan dyan. Ayan. Ganyan talaga. Mas masarap pag hinihimas ng kamay kaysa yung ano pa, gloves. Ito, mahirap. Lagi na po naghugas ng kamay. So, ayan. Yan na yung gagawin natin. Tapos, i-assemble na po natin yan sa taba, di ba yung manok? Aanihin natin yan. Yan. Hiwa-hiwaan natin yan, no? Lalagay po natin yan doon. Lalagay natin ng asin. At ilalagay po natin din yan doon sa pinaka-ano. Para po, yan ay magmamantika at mapapasarap. Magkakaroon po tayo ng parang gravy na po. Yan. So, yung manok, dapat po, ang ginagawa ko pag ganyan, dapat ambient yung ano niya, hindi siya malamig na po. Mas masarap po yung meat
pag hindi malamig, I mean, if it's from the refrigerator po, tanggalin niyo po 3 hours before niyo po lulutuin na po, para hindi po siya malamig. Mas maganda po yung resulta. Ng ano. Nakil ka ng bagay-bagay. Yan. Karos kasi masarap. Para yung yung chicken natin, meron ding, tawag nito. Yan. Lalagay natin yan sa maliit, sayang din ito. Sarap pa naman po yung carrots. Yan. Lagay natin to sa compost. May compost po kami. Yan. Normal lang natin. Nyo po agad ilalagay yung vegetable nyo po sa pagka nag-ano na po siya, nagmantika na. Pag medyo luto na po siya, kasi mabilis lang po lutuin yung mga ano natin, yung mga vegetable. So, pagka medyo luto na siya, yung chicken, saka ko po siya ilalagay yung ating vegetable. Para hindi siya matutong na po. Kasi pagka tilagay nyo kagad yan, matututong yan. Kasi syempre yung chicken medyo matagal mo. 1 hour yan eh. Bali, yan na yung chicken natin na po. Dati po, nagawa po ako ng pugo, no? Na ano po yun na copyright. Ayaw po niya nung, ewan ko to makaka-copyright kasi ayaw niya nung nakakapad na chicken. Joke. Ayan, lalagyan natin ng maraming paminta. So, anong oras na? 4:51. So, lulutuin na natin yan. Kasi medyo maaga po kaming kumakain para medyo maaga po kaming bukas po kasi maaga akong gigising. So, pag ganun po mga 6 o'clock, kakain na po kami. 6 o'clock ng gabi. Maaga po kaming kumain kasi nga para naman makapag ano po namin, gusto ko po kasing medyo bago matulog, ano na po yun. Kumbaga na ano mo na, digest mo na po yung kinain na po. Kaya kami medyo maaga po kami kumakain. Lalo na pag winter. Ayan. So, lalagay natin ng 200 and ipi-preheat natin to ng 230 na po. Ayan, 220. Ayan, 220. Kita ba? Hindi kita. Ayan. Ayan, 230, 220. Ayan.
Preheat muna natin. Tapos, dapat yung grill niya nakaganyan. Wag nyo pong lalagay yung harang na kulay itim na po. Kasi, nakukuha pa nun yung heat. Hindi siya direct yung heat. Ang ilalagay nyo lang po yung grill na yan. Ako ganun po pagka nagluluto ng meat. Natanggal ko po yung isa pang grill dito na parang plaque na kulay itim na po. So, grill lang po yung nilalagay ko. Tapos, diyan ko na kagad lalagay yung chicken. Kasi, ganun din pag may pizza na po, para mas maganda po yung pagka, crispy niya. Yan. Wow, init. Ang init. Nangyari sa telepon ko. Yan, kala mo may bulutong, no? Patok-batok. Tapos, lalagyan po natin na yung sibuyas. Nakalimutan ko pala yung sibuyas. Lalagyan natin yung sibuyas tsaka bawang na po. Bukag-bukagin natin. Kasi, para po yung may mantika na konti yung ating, yun na yung chicken, bangoy, mabango. Mamaya lalagay ko na po yung ating vegetable para magkaroon na po ng konting sauce. Yan. Yung roast chicken ko na padapa. Roast chicken na padapa ni Manay. Ayan, si Frank ang cameraman ay pa-signal-signal pa itong nalalaman. Yan, lalagay natin ito yung vegetable na kasi syempre, sagilin lang yan. T'as oublié le piment. Et les olives? Woo! You have to put some olive, huh? And spice. Huh? Elles sont les olives. Wow. Wow. This one is the favorite place This of one, Frank. it's Wally. Goodbye, Wally. No. Nakulo ko pa talaga. Si Wally daw yan. Yung Wally, yung nag... No, we love Wally. This one is not Wally. No, this one, it's Carrefour. Yan. What's your name, Peter? May bagong pangalan si Frank. You? May bagong pangalan si Frank, but it's a secret. And you, it's a... What's... It's a... Wow. Ito. Outside the Kulambu to. Outside Kulambu, ah. C'est quoi ça? Yan na po yung ating chicken. Quoi ça traîne? Yan, tingnan natin. Ayan, crispy. Crispy ba? Yan. Yan, crispy ba? Picture na? No. Lalabas na po natin. Kasi, yan, French fries. French fries ni Frank. French fries. Ayan. So, mayroon na po kayong vegetables. Ayan. Crispy pa. French fries. Yan po yung aming kakain ngayong gabi.